Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos, para ipahayag at ipakilala na ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay siyang ating Amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay ang siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao, na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. At sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Tatay Digong. Tatay Digong is a chosen spiritual soldier of God. Sinabi ni Kristo, ni Jesus, na there is power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Sa totoo lang, ay Jesus ko lang naunawaan at tinanggap ang banal na spirito. At nakita ko ang katotohanan na kaya ako nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na parati kong kasama, na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Si Kristo ay Mesiya ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Jesus ay sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo na siyang winasak ng mga saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. Honestly, si Jesus ay Espiritu na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at ang Espiritu ay Diyos, na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan, para muling ipanganak sa Espiritu ang ating kaluluwa at maging kaisa tayo ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo nananahan sa ating katawan. Honestly, si Kristo, hindi mo naman siya makikita ng physical, hindi mo na siya makikita ng mata, dahil si Kristo ay nagbalik na ang kanyang espiritu sa espiritu ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama. Kaya sinabi ni Kristo na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Si Jesus ay espiritu na nagkatawang tao lamang. At dahil kay Jesus sa mga aral at salita niya, muling ipinanganak ang aking kaluluwa sa espiritu, at nasumpungan ko ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, at ang Espiritu Santo ang siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para ipahayag ang katotohanan. At sa aklat na to, nasasaad ang pangalan ni Tatay Digong. He is a chosen one, a spiritual warrior, spiritual soldier of God. Honestly, ang labanan dito sa mundo, hindi naman laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, ang katotohanan sa history ng ating bansa, ang ating bansa ay sinakop ng mga bulaang propeta, ng siyang leaders ng Romano Katoliko. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng nalinlang ang ating mga ninuno ni Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa. Kung kaya sinakop tayo ng mga Espanyol at inalipin ang ating bansa ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Honestly, ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Naging Pilipinas lang yan dahil sinakop ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II ang ating bansa. Kaya naging Pilipinas yan. At bilang isang espiritong mandirigma, dahil ang Espiritu Santo na naan sa aking katawan, ang siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan, honestly, si Tatay Digong ay isa sa kanyang mga pinili ng mga spiritual warrior na nangangalaga din sa kaluluwa ng kanyang mga kababayan.
Honestly, ang labanan naman talaga dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Roman Catholic leaders at, at naglaban ng Amerika at ang Espanya noong unang panahon. At yung ating bansa pagkatapos sakupin ng mga Espanyol ay sinakop din ng mga Amerikano. Honestly, ang mga Espanyol, yung mga bulaang propeta na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, yung Roman Catholic leaders at American leaders ang totoong kalaban ni Tatay Digong. Sila yung mga kampo ng kadiliman na naghahari-harian dito sa mundo. Pero yung mga leaders na to, yung American leaders at saka Roman Catholic leaders, honestly, mga ulupong lahat sila na lumalapastangan at kumakalaban sa Espiritu Santo. Hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang kanilang Diyos Ama, na siyang amang espiritual na dapat lang sambahin, ibigin at paglingkuran. Itong mga pare, inidolo nila ang kanilang sarili at itinaas nila ang kanilang sarili na tawaging Father dito sa ating mundo. At yung kanilang pinakapinuno dyan sa Roman Catholic na relihiyon, yung Papa nila ang kanilang iniidolo na kanilang Holy Father. Honestly, iisa lang ang Holy Father na dapat mong kilalanin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat. Yun ay ang Espiritu Santo na nasa iyong katawan para maging kapatid ka ni Kristo sa Espiritu na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at kilalanin ka ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, ang kalaban ni Tatay Digong, yung mga dilawan, ang Roman Catholic leaders at ang American leaders ay silang mga kampo ng kadiliman na naghahari-harian dito sa mundo. Ang feeling ng mga Roman Catholic leaders at saka American leaders, sila yung Diyos dito sa mundo nating ginagalawan. Pero narito na tayo sa huling panahon. Ang bansang Amerika, dahil sinasamba naman ng Amerika yung kanilang dolyar, kung titingnan niyo yung pera ng Amerika, nasasal sa likod ng pera nila, in God we trust. Sinabi ni Jesus, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos sa pera. Ako bilang isang tao na muling ipinanganak ang aking kaluluwa sa Espiritu at ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang sinasamba ko na aking amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama, gusto kong ibahagi sa inyo na yung pera ng Amerika, wala yung power over sa Holy Spirit na nananahan sa ating katawan. Honestly, yung bansang Amerika, namumuro yan sa galit ng Espiritu Santo. Yung mga nagaganap na ngayon, mga trahedya dyan sa Amerika, honestly, galit na ang Espiritu Santo sa bansang yan dahil marami ang mga sinakop na bansa na pinapaghirap din ng Amerika. Dahil ang Amerika, ang dila niya na dila ng sa demonyong si Satanas, magaling man lang. Dahil sa bansang Amerika, nagulo rin ang mga iba't ibang nasyon at marami siyang nililinlang na mga bansa para magasik ng paguluhan dito sa mundo. Ang Amerika ang may pakulo at may pakana ng gera. Kaya nagkakaroon ng gera ay dahil sa maraming nalilinlang yung mga leaders ng Amerika. Honestly, ang ating bansa nga ay sinakop ng mga Amerikano. At nung nagkaroon din ng gera, ang Japan at ang Amerika ang katarantaduhan. Dahil duwag yang kumalaban sa Japan, ginawa ng Amerika, pumunta muna sa ating bansa para gawing battlefield ng ating bansa nung panahon na yon, nung World War II, laban sa mga Hapon. At ang ating bansa ang siyang nadurog gawa ng gera nung World War II dahil ginamit ng mga Amerikano ang ating bansa para palabanin sa mga Hapon. Ngayon, yung nangyayaring kaguluhan dyan sa Russia at saka sa Ukraine, ang may pakana din yan ay ang Amerika. Nilinlang ng Amerika yung Pangulo
ng Ukraine para kalabanin si Putin. At itong Amerika, marami siyang ginawang allies para lumakas ang kanyang puwersa. Pero lahat ng mga ginagawang ito ng Amerika ay bukas na aklat sa mata ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo may hawak ng buhay natin. Honestly, ang bansang Amerika, dudurugin niya ng Espiritu Santo. More disasters coming in that land. Because they blaspheme against the Holy Spirit. They idolize their dollar as their God. They put their trust with their money. Not knowing the Holy Spirit is the only one God that holds the life of every humankind. We are in the last days and many people are not aware that the coming of the Lord is at hand because the presence of the Spirit of God is indwelling in our midst. Our body is a temple of God, a temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is the Almighty Father that has sent Jesus Christ, is the one who is holding the life of every humankind. Itong si Tatay Digong, honestly, kaya ako masasabi na siya ay isang chosen at spiritual warrior dahil ang kinakalaban ni Tatay Digong ay yung mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga Roman Catholic leaders, sinakop tayo ng mga Amerikano. Ang minumura ni Tatay Digong ay ang mga Roman Catholic leaders at ang mga Amerikano na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. At ang mga dilawan ay ang mga puppet ng mga Amerikano at Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa. Honestly, ang kalaban ni Tatay Digong, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, at ang Espiritu Santo ang Diyos na aking sinasamba, ang Espiritu Santo nagbigay sa akin ng kaalaman at karunungan para magpahayag ng katotohanan na ang kalaban ni Tatay Digong ay mismo ang mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Ang Roman Catholic leaders at ang mga Amerikano. At yung mga dilawan, kumampi sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Pero ang mga demonyo na to, bilang ng mga araw na mga yan. Dahil yung kanilang katawan na mga Roman Catholic leaders at American leaders, templo rin ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At ang may hawak ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo. Yung mga dilawan na kumampi sa mga Roman Catholic leaders at American leaders na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa, ang kanilang katawan templo rin ng Espiritu Santo at ang may hawak din ng buhay nila ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang nagsasalita at siyang naghuhukom kung sino yung kanyang mga tupa at kung sino yung mga kambing ng mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas. Si Tatay Digong, honestly, sa aklat na to, nasa saad yung pangalan niya. Na ipinahayag ko sa aklat na to na si Tatay Digong ay isa sa chosen as a spiritual warrior of God. Dahil ang layunin mission ni Tatay Digong ay pahalagahan din ang kaluluwa ng kanyang kapwa, ng kanyang mga kababayan. Pero noong pinalitan na siya ni Bongbong Marcos na maging Pangulo, dahil mas sinuportahan ni Sara Duterte, yung si Bongbong Marcos kaysa sa kanyang ama, naging suwail si Sara Duterte sa kanyang ama, at mas inidolo niya si Bongbong Marcos. Ngayon, yung politika sa ating mundo ay magulo. Dahil yung si Bongbong Marcos, honestly, utu-utu yan ng Roman Catholic leaders at ng American leaders. Nabibilang na rin yan sa mga dilawan dahil yung kanyang kinuha na Chief Legal Counsel na advisor ay si Juan Ponce Enrile na naghuda sa kanyang ama. Honestly, yung si Bongbong Marcos wala yang common sense. Hindi yan spiritual warrior na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Utu-utu rin yan, katulad ng mga dilawan na kumakampi sa mga Amerikano. Honestly, si Bongbong Marcos, mahina siyang leader para mangalaga sa mga tao sa ating bansa. Mas papanig yan sa masama kaysa sa mabuti. Dahil si Bongbong Marcos, honestly, wala siyang kakayahang tumayo sa sarili niyang paa para mamuno. Hindi siya tatayo para siya yung magpatupad ng batas na dapat ang sundin yung tama at yung mabuti. Kasi si Bongbong Marcos is a people pleaser. Kung sinong
kumakampi sa kanya at kung sinong nasa panig niya, doon siya papanig. At yung mga tao na ayaw sa kanya, kakalabanin din niya. Honestly, si Bongbong Marcos hindi naman niya magiging pangulo kung hindi yan sinuportahan ni Sara Duterte. Ang pagkakamali ni Sara Duterte, nagpalin lang siya kay Bongbong Marcos at sa mga Romualdez. Kung kaya, ngayon yung kanilang apelyido, yung pamilya nila, ang siya namang tinitira ng mga dilawan, ng mga demonyo, ng Roman Catholic leaders, ng American leaders para pagkaisahan, para ibaba ang pangalan nila. Pero ang Holy Spirit na nananahan sa ating katawan ay ang siyang Diyos Ama na makapangyarihan, ang siyang maghuhukom. Alam ng Holy Spirit kung sino yung mga demonyo. Honestly, ang Roman Catholic leaders at American leaders at ang mga dilawan ay sila ang mga kampo ng kadiliman, na ang kaluluwa nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Hindi sila naging kaisa ni Jesus, ng Espiritu Santo ang kanilang kinikilalang Diyos. Honestly, si Satanas ay espiritu rin. Siya yung masamang espiritu na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Dahil ang gusto ng demonyong si Satanas, siya yung kilalaning Diyos. Pero si Satanas, dating anghel lang yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang pinakamakapangyarihan, siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ang lumikha ng langit at lupa. Ang mga salita at aral ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Tayong mga tao, kapag wala ng Espiritu ang ating katawan, hindi na tayo iiral pa dito sa mundo dahil mamamatay yung ating katawan. At ibabaon lang yan sa lupa. Sinabi ni Jesus, huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Ang katakutan mo yung may kakayahang pumatay ng iyong katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa impyerno. Honestly, ang may pag-aari ng buhay natin ay ang Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Kapag gumawa ka ng kasalanan laban sa Espiritu Santo, mamamatay ang iyong katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan. At ang iyong kaluluwa hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Kapag mas pumanig ka sa masama at sa mali. Honestly, ang umiidolo sa mga Roman Catholic leaders at sa mga American leaders ay mga kampon din ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, kayong mga ulupong, lulupigin kayo ng Espiritu Santo. Lilisan din kayo dito sa mundo. Dahil yung kaluluwa nyo, pag-aari yan ng Espiritu Santo. Yung katawan nyo, pag-aari ng Espiritu Santo. Ang mga tao na walang paggalang, pag-ibig at pagkilala sa Espiritu Santo, ang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nila, hindi sila naglalakbay sa Espiritu katotohanan, bagkus naglalakbay sila sa kasinungalingan at pagkukunwari, ang kanilang kaluluwa, hindi yan makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil hindi kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil mga ulupong kayo na nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, yung mga nangyayaring kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo ay dahil sa galit na ang Espiritu Santo sa mga tao. Itong ating mundo, puno na yan ng kasalanan. Ngayon, yung nagaganap na labanan dito sa mundo ay Armageddon na, labanang espiritual. Honestly, ang maging allies ka ng Amerika, wala yang mabuting idudulot sa bansa mo. Mawawasak lang ang bansa mo. Tulad ng nangyari kay Zelensky, pumanig siya sa Amerika. Ano nangyari sa mga tao sa kanyang bansa? Nawala ng tahanan, nasira ang pamilya, nagkawatak-watak. Yung dating malaya na bansa, namumuhay ng mapayapa, ay nagulo gawa ng inidulo ni Zelensky ang mga American leaders. Honestly, ang American leaders ay hindi mga mabubuting tao. Masasama silang tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nyo dapat iduluhin ang American leaders dahil sila ay mga kampon ng kadiliman. Kaya si Tatay Digong, minumura niya ang mga Amerikano.
Sinasabi ni Tatay Digong na mga ipokrito ang Amerika dahil sinakop na nga tayo ng mga Amerikano, tapos pagdating sa politika sa ating bansa, minamanipula ng Amerika ang politika sa ating bansa at gusto ng Amerika silang dapat nating sundin. Pero dahil alam ni Tatay Digong ang katotohanan na sinakop tayo ng mga Amerikano, hindi siya magbabow down sa Amerika. Dahil ang Amerika, walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Kaya sa aklat na to, ipinahayag ko na si Tatay Digong ay sa spiritual warrior. Ang mission niya ay kalabanin ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kaya minumura ni Tatay Digong ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders dahil sila yung mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Honestly, gusto ni Tatay Digong na ibalik yung pangalang Maharlika. Dahil ang totoong pangalan ng ating bansa hindi naman Pilipinas kundi Maharlika. Kung kaya sinabi ni Tatay Digong nung presidente pa siya na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos Sr., yung ama ni Bongbong Marcos, na dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika dahil nga sinakop tayo ng mga Amerikano at ng mga Espanyol, ng mga Roman Catholic leaders, silang mga bulaang propeta, para ang ating bansa ay makalaya na sa mga kampo ng kadiliman na silang nanakop sa ating bansa. Which is si dating late President Ferdinand Marcos, nung gusto niyang ibalik yan, kinontra yan ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders. Honestly, nagpabagsak kay dating late President Ferdinand Marcos noong EDSA Revolution noong 1986, nasasaad yun dito sa aklat na to, ay mga Amerikano, mga pare, at ang mga dilawan. Sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos. Sila yung mga kampo ng kadiliman na nagpabagsak sa rehime ni dating late President Ferdinand Marcos, yung ama ni Bongbong Marcos. Pero si Bongbong Marcos, dahil palibhasa nga hunghang, walang common sense, hindi niya ginagamit yung kanyang utak, mas kumampi pa siya sa mga demonyo na nagpabagsak sa kanyang ama. Ganyan katanga yung ating Pangulo ngayon. Ang labanan dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. At bilang isang spiritual warrior, a chosen one as well by the Holy Spirit, because the Holy Spirit is in me, is my Creator and Heavenly Father that has called me to speak on His behalf and to tell the truth as well, that Tatay Digong is one of His chosen spiritual warrior. Nang mission din ni Tatay Digong ay ipaglaban ang katotohanan at bigyan ng katarungan at kalayaan at kapayapaan ng ating bansa na huwag nang tayong diktahan ng mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga kampo ng kadiliman. Wala yang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi paninikil at paghihirap. Sinikil nila ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa at pinapaghirap nila ang ating bansa. Dahil yung mga Roman Catholic leaders, honestly, minamanipula din nila ang politika. Pakialamero ang mga demonyo na yan sa politika ng ating bansa. Hindi nyo dapat idolohin yung mga Roman Catholic leaders dahil hindi sila ang totoong amang espiritual ng inyong kaluluwa, kundi mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan na siyang may pag-aari ng ating buhay. Templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Holy Spirit lang na nananahan sa ating katawan ang siyang totoong Holy Father, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na siyang dapat nating sambahin. Hindi yung mga rebolto, santo-santuhan, at Diyos-Diyosan ng mga leaders ng Romano Katoliko. Honestly, yung mga pare, ang katawan at ng mga yan ay templo ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ng mga ulupong na yan ay ang Espiritu Santo. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa kanila, yung Espiritu, na tinanggap nila yung kanilang kaluluwa, ang kaluluwa ng mga pare, hindi yan makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil wala ang puso nila sa panig ng Espiritu Santo. Nasa panig sila ng demonyong si Satanas na siyang nanlilinlang ng mga tao para lapastanganin ng Espiritu Santo. We are in the last days and many people are not aware that their body is the temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is indwelling in our body is the only one God and Holy Father that we humans should honor with our body. If people will deny and reject
the Holy Spirit is not their Creator and Heavenly Father, they will die with their sin and their soul will be condemned in hell. Honestly, yung mga pare ang nagpapakot at nagpapatay kay Jesus. Sa pagbalik ng Diyos Ama, dalang Espiritu Santo, ang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay din ni Jesus, kung si Jesus ay naririto pa sa lupa dahil yung katawan ni Jesus ay templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, sa kanyang pagbalik, yung mga Roman Catholic leaders, yung mga pare, asaling lahi ni Abraham, na nagpapakot, nagpapatay kay Jesus, sila yung lulupigin ng Espiritu Santo. Wala silang puwang sa langit. Yung mga tao na lumalapas tangan sa Espiritu Santo, lulupigin niya ng Espiritu Santo. Hindi sila nararapat na maghari dito sa mundo. Dahil sila yung mga kampo ng kadiliman. Kaya narito na tayo sa huling panahon. Honestly, yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasad sa aklat na to. At para patotoo, ipakita ko sa inyo yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasad dito. Si Tatay Digong is one of the spiritual warrior. At saka yung sinasabi nila patungkol sa EGK. Kung babasahin mo tong aklat na to, naririto yung patungkol sa EGK. Walang EGK. Pakanaya ng mga demonyo, ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders at ng mga dilawan. Ang pangalan ni Tatay Digong naririto. Nasasaad dito, President Rodrigo Duterte. He is a chosen one, a spiritual warrior of God. I am a chosen one as well, a spiritual warrior of God, born in the spirit of the Holy Spirit. The Holy Spirit is in me, is the Almighty Father that I'm praising and serving, and I am representing in the whole world that the Holy Spirit should be honored in our body as our Creator and Heavenly Father, so that our soul will be free from sin, to be saved, to enter in heaven. Anyone who blasphemes against the Holy Spirit will be condemned, and anyone who will remain faithful to the Holy Spirit will be saved. Tatay Digong, kahit pa anong mangyari, lumisan ka man dito sa mundo, alam ng Espiritu Santo ang totoong niloloob ng puso mo ay malinis at nasa panig ka niya. Pero yung mga demonyo, yung mga dilawan, sina Juan Ponce Enrile, yung mga American leaders at Roman Catholic leaders, sa oras na binabiin na ng Espiritu Santo ang buhay na pinaram sa kanila, mamamatay ang mga ulupong na yan, ang kanilang kaluluwa, at ang kanilang kaluluwa ay tatapon ng Espiritu Santo sa impyerno dahil hindi sila naging kaisa ni Jesus na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, at ang kanilang kaluluwa at puso ay malayo sa Espiritu Santo. Ang kanilang puso at kaluluwa at isipan ay nasa panig ng demonyong si Satanas, kung kaya ang gawa ng mga demonyo ay makikita mo. Sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng relihiyon ng Romano Katoliko, ng mga leaders ng Roman Catholic leaders. At sinakop din tayo ng mga Amerikano, dahil ang mga Amerikano ay mga kampon din ng kadiliman. Honestly, ang bansang Amerika, namumuro sa galit ng banal na Espiritu, sa galit ng Espiritu Santo. Marami pang bagyo, magkakaroon ng wildfire sa bansa na yan. Yung mga tornado, marami pang darating. Sinasabi ko sa inyo, bago matapos tong 2024, more disasters coming in that land. May mga darating pa mga insekto, gawa ng mga baha, magkakaroon ng mga lamok, magkakaroon ng dengue, kung ano-anong mga sakit ang tatanggapin ng mga tao na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Pero yung mga taong mananatiling tapat at umiibig sa Espiritu Santo, hindi sila matatakot dahil alam nila na kahit mamatay sila dito sa mundo, alam nila na ang kanilang kaluluwa, pag umalis na sa mundong ito, ang kaluluwa nila ay magiging kasama ni Jesus sa langit dahil ang kanilang kaluluwa ay naging tapat at umiibig sa Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos na banal, na siyang may pag-aari ng ating buhay. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magsisi na kayo, magbalik loob kayo sa Espiritu Santo kung gusto nyong patawarin ng Espiritu Santo ang inyong kasalanan, at sa araw na dumating na yung panahon ng rapture, ang kaluluwa nyo ay mapasama sa mga pinili ng banal na Espiritu na makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga taong nanatiling mga demonyo ang puso nila, katulad ng Roman Catholic leaders at American leaders, sila yung mga bibikisin para sunugin. Kasi sila yung masasamang damo na ibig pahiwatig din ni Jesus
dun sa parable of the weeds. Ang mga Roman Catholic leaders, American leaders ang napadpad sa ating bansa, na silang nanakop sa ating bansa, ang silang mga kampo ng kadiliman na silang masasamang damo, nalulupigin ng Espiritu Santo. Walang sino mang tao ang makahihigit sa Espiritu Santo. Lahat ng ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at wala tayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may hawak ng ating buhay. At bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu, ang misyon ng aklat na to ay magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipahayag sa buong mundo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ang Espiritu Santo na lang sa ating katawan ang siyang totoong nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para ang ating kaluluwa ay maligtas na makasama ni Jesus sa langit. Dahil kikilalanin ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu. At sinabi rin ni Jesus na ang pagdating nga ng Diyos Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Sinabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita at nakilala niyo siya. Honestly, ang Ama ni Jesus ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, na parating kasama ni Jesus nung si Jesus ay narito pa sa lupa. Dahil yung katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang aking katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na sa aking katawan ang pinakikilala ko at pinapahayag ko na siya lang ang nag-iisang amang espiritual, na banal, at Diyos na dapat nating sambahin. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na sa ating katawan, ang may hawak ng ating buhay, ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ang sino mang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay mamamatay at ang kanilang kaluluwa ay sa impyerno mapupunta. At ang mga tao na nanatiling tapat na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, sila yung mga mananampalataya na naging kaisa ni Jesus, na nagpupuri sa Diyos, na siyang nasa panig ng banal na Espiritu at sila ay maliligtas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!